Magandang araw Pilipinas. Sa araw na ito, isa na namang napakainit na isyu ang ating tatalakayin na tiyak na yayanig sa bayan. Usapin tungkol sa PhilHealth at isang malaking iskandalo ang siyang laban ng ating pagbabalita. Nabulabog ang publiko matapos kumalat ang mga ulat tungkol sa umano'y 15 bilyong pisong nakawan sa PhilHealth. Ayon sa mga investigasyon, may mga ebidensyang nagpapakita na ang insidenteng ito ay may kinalaman sa ilang matataas na opisyal. Isa sa mga matinding akusasyon na lumabas ay laban kay Senadora Risa Hontiveros. Ayon sa mga ulat, may mga dokumento na nag-uugnay sa kanya sa naturang iskandalo. Subalit maring pinabulaanan ni Hontiveros sa mga aligasyon. Balikan natin ang mga pangyayari bago sumiklab ang kontrobersiyang ito. Matagal nang nakalutang ang isyu ng korupsyon sa PhilHealth, ngunit dumalang usapin nang lumabas ang aligasyon na umabot sa 15 bilyong pisong pondo ng ahensya ang nawawala. Mismong mga dating opisyal ng PhilHealth ang nagsiwalat ng detalyadong impormasyon tungkol sa di umano'y mafia na nagmamanipula sa pondo ng ahensya. Kasama na rito ang mga bayarin para sa peking claims, overpriced equipments at iba pang iligal na aktibidad. Sa kabilang banda, nanindigan si Senadora Risa Hontiveros na wala siyang kinalaman sa anumang anomalya sa PhilHealth. Ani niya isa itong desperadong hakbang para siraan siya sa gitna ng kanyang advokasya sa Senado. Ani ni Senadora Risa Hontiveros sa isang press conference, ito umano ay isang malicious accusation na walang basihan. Sa kanyang buong serbisyong publiko, wala umano siyang kinalaman sa anumang illegal na gawain. Sisiguraduhin niya na magkakaroon ng batas at malalim na imbestigasyon ukol dito. Ayun naman sa mga eksperto, ang aligasyon laban kay Hontiveros ay maaaring bahagi ng isang mas malawak na isyu ng politika sa bansa. Sinabi ng ilang profs na dapat maging maingat ang mga tao sa paghatol agad. Ayon sa kanya, mahalaga ang due process sa ganitong mga sitwasyon. Hindi dapat madaliin ang paghuhusga batay lamang sa mga akusasyon at dapat busisiin ng maigi ang mga ebidensya. Samantala, nagsalita rin ang mga ordinaryong mamamayan ukol sa isyu. Ayon sa kanilang opinyon tungkol sa iskandalo, kung totoo man ang mga akusasyon, nagpapalaking sampal nito sa mga Pilipino. Hindi biro ang perang nawawala sa PhilHealth na sanang nakakatulong pa sa mga nangangailangan. Maraming Pilipino ang naghihintay ng mga konkretong akusasyon at aksyon mula sa gobyerno upang mabigyang linaw ang sitwasyon at mapanagot ang sinumang may kasalanan. Sa kasalukuyan, inutos na ni Pangulong Kuting Jr. ang masusing imbestigasyon ukol dito. Ayon sa isang opisyal, titiyakin nila na walang sinuman ang makakatakas sa kamay ng batas at ang sinumang mapapatunayang sangkot sa anomalya ay agad na papatawan ng nararapat na parusa. Kaugnay nito, hinihiling din ng ilang mambabatas na palakasin ang oversight powers ng Kongreso upang bantayan ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang na ang PhilHealth, upang maiwasan ang mga ganitong uri ng katiwalian sa hinaharap. Hindi rin natin maaaring isantabi ang epekto ng iskandalong ito sa sistema ng pagkasalukungan ng bansa. Ayon sa isang health economist, ang ganitong mga iskandalo ay nagpapahina sa tiwala ng publiko sa PhilHealth na isang pangunahing ahensya pagdating sa serbisyong kalusugan. Dagdag pa niya, kung patuloy ang ganitong mga anomalya, mas lalong mahihirapan ng PhilHealth na magbigay ng mga serbisyong kinakailangan ng mga Pilipino. Kailangang umanong marisurba ito agad upang maibalik ang tiwala ng mamamayan. Habang patuloy ang imbestigasyon, inaasahan ng marami pang mga detalye ang lilitaw sa mga susunod na araw. Ang tanong ngayon ng taong bayan, sino-sino pa ang posibleng masangkot sa iskandalong ito at gaano kalawak ang naging epekto ng nakawan sa loob ng PhilHealth. Tunay ngang ito ay isang isyong hindi lamang pang politika kundi pang kabuhayan at pangkalusugan na rin. Asahan nyo ang mga kababayan, ang tutukan namin ang bawat hakbang ng imbestigasyon ukol dito at ihahatid namin ang pinakabagong balita sa ating mga susunod na balitaan. At dyan nga nagtatapos ang ating malalim na talakayan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Huwag kalimutang subaybayan ang mga susunod na updates kaugnay sa iskandalong ito. At yan nga ang mga balitang ating aabangan ngayong araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na issue at maging bahagi ng pagbabago ng ating bayan.